Magandang araw mga katiyats. Welcome back sa ating pressure marker analysis. Napakaganda ng ating natanggap na marker dito. Ito'y super legit to the max. Okay, bakit ko nasabi? Kasi dobling letter C, merong 4. Ayan. At hindi lang yan, ang bato ay nakatalikod na human figure. Nakatalikod siya. So kung pagbasihan natin ang kwento ng Yamashita, walang ibang sacred na sagradong imahe sa Yamashita Treasures kundi ang Golden Buddha. Kaya baka merong itinago dito na kahit maliit lang na Golden Buddha, basta gold, ay sigurado na yan. Sa tabi nito, ito nakita natin merong ugat ng kahoy dyan, ay merong old tree sa tabi lang nitong kahoy, nitong bato pala, sa tabi lang nitong bato na parang nakatalikod na tao. Ganda ng pagkagawa ng likod. Ngayon, atin muna tingnan ang mapa niya. Ito, kapag inikot natin to, ito yung harapan ng bato, di ba? Ito yung parang ulo, parang liig. And then may kahoy dito sa gilid niya. At kapag inikot natin yan, ito ang lalabas. Ito yung harap niya. Ayan, merong square sign. Kung malaki yan, ay pwedeng yan na yung pinaka-portal ng treasure inside the rock or rock chamber. Kasi itong C, ano naman talaga yan? Treasure inside the rock or treasure beside. Basta diyan lang sa bato. Kung hindi beside, under. Kung hindi under ay sa loob ng bato. Kaya ito, kung iikutin natin, tamang-tama, narito yung old Katmon pala ito eh. Kung Katmon ito, malamang. Kasi paborito ng Hapon ang mga Katmon tree na gawing marker. Hindi kasi madaling mamatay ang Katmon tree, kaya ginagawa nilang marker. Okay, so wala na siyang ibang katabing bato. Siya lang talaga, malaki siya kasi ayan kasing taas ng kahoy, kaya malaking bato ito. Pwedeng merong chamber sa loob ng bato. Ito, hindi natin to tiyak kung ano ito, saan ito na bato. Ito yata yung likuran ng bato, pero hindi natin masigurado. Pero matulis ang ito dito, matulis. At dito matulis din siya. Parang may liig-liig, ganyan, nakaganyan. So try nyo pagpukpok ng maso ito, lalo na dito parang may malaking C. Pukpukin nyo ito ng maso dito rin sa nakaumbok at itong mga gilid. Merong sign dito nakaganyan. So pwedeng dito na side. Nandito kasi ang matulis plus itong L nakaganyan. So dito yan. Test din kayo dyan sa harapan ng matulis na yan. Pero panghuli na yan, ang unahin nyo talaga ay pukpukin itong malaking bato. Balik tayo dito, ito. Close up natin para makita nyo ang super legit na treasure inside the rock. Ito, dobling letter C. So wala nang ibang prospect dito. Wala nang ibang suspect. Lalo na kapag itong kahoy dito sa gilid niya ay nasa norte. Kapag north yan, tingnan nga natin sa mapa kung anong, ay wala, hindi nalagyan ng hindi nalagyan ng kompas. Okay, ito kasing number 4 ay nagsasabi siya ng norte. Norte yan, parang kasi yan, parang ulo yan ng kompas, di ba ang kompas na kaganyan. So ang pagkasulat ng Hapon ay parang number 4 para hindi mahalata.
At karamihan din ng C, kapag saan ito nakaharap, ay doon ang item. So ang tinuturo ng litrang C at paliitin ay ang kahoy. Ito ang tinuturo niya, oh. Itong kahoy dito sa gilid na Catmon tree. Merong Catmon tree dyan. Karamihan ng treasure ay under sa Catmon tree. Kaya nga may vlog ako dyan na kapag nakita nyo ang Catmon tree na itinanim ng hapon, siguradong treasure under. Kaya itong litrang C, oh, dinubli siya. Dito yan nakaharap sa Catmon. Kaya unang number 1 talaga natin na prospect ay Catmon tree. So dito, under sa Catmon tree. Kung napansin nyo, ang number 4 ay nakatagilid siya. Nakaganyan, no? So pwedeng ito rin ang tinuturo niya. At lalo na kapag itong Catmon tree ay norte. Kapag naghawak ka ng kompas dito or doon ka sa harapan, kung norte ang ituturo niyan, kung nasa norte ang Catmon, ay siguradong ito na nga ang hinahanap natin. Ngayon, meron pa itong ibang paraan sa paghanap. Maliban sa pukpukin nyo itong bato. Tutunog yan na hollow kapag may chamber sa loob. Kanina, tiningnan natin sa mapa niya, ito, sign of chamber yan, na meron sa loob. Lalo na mayroong ulo-ulo, or parang ulo. Treasure symbol din yan, kasi yan ang madaling makita, madaling mapansin, kapag nasa malayo ka, parang ulo ng tao. Dito ay nakatalikod siya, pero pag nakaharap, ito ang kanyang itsura. Kaya pwedeng sa loob talaga ng bato. And then, pwede nyo rin itisdig ang harapan nito. Ang litrang C na sign kasi ay treasure inside the rock yan. Ang litrang C, lalo na kapag may dubling maliit na C. Inside the rock. Kaya walang ibang bato na pwedeng may laman ay ito. Ngayon kung wala, dahil sa magkadikit lang sila sa Catmon, so pwede itong Catmon, lalo na kung nakapatong yung Catmon sa isa pang bato, ay pwedeng nandiyan sa Catmon. Kasi itong C, malaking bato at maliit na bato. Yan yung kahulugan ng dobling C na sign sa marker. So ang C ay bato na malaki. At kapag merong dot or maliit na C, yun ay treasure inside the rock. Kung saan nakatagilid ang C, ay doon nagilid ang pukpukin. So ibig sabihin dito sa balik tayo. Dito siya naghaharap. So ibig sabihin dito na side, walang ibang side yan, kahoy na eh, di ba? So pwedeng sa gilid ng bato na ito sa may kahoy. Ayan, ngayon ang pangalawa na paghanap nito, maliban sa pagpukpok ng buong bato na yan, pukpukin, lalo na itong ulo, baka mayroong dalawang gold bar dyan. Ay ngayon kung mukha ito ng tao, nakatalikod kasi ito, mayroong shoulder, oh. So pwedeng sa harap niya, pinakamalayo niyan kasi treasure inside the rock ang sign sa likod. So pinakamalayo na tinitingnan niya ay 5, and then balik kayo sa harapan. Tisdig lang sa 5 kung saan nakatingin yan, baka dalawang item ang ibinaon yan. Baka isa sa inside the rock at isa sa harapan niya, kasi nakatingin siya sa unahan. So 5 meters lang, tisdig kayo dyan bago kayo bumalik dito. Ito sa harapan niya, balikan nyo yan. So halimbawa nagtisdig kayo dito 5 meters distance, hindi positive, so balik kayo dyan sa harapan. At ito na concentrate nyo, itong sign na to. Pwedeng magtisdig sa pinakagilid ng bato, o kung may tunog na hollow rock ito ng pinukpok nyo, itong malaking bato, kapag tumutunog siya,
ay butasin nyo na o biyakin nyo kung meron kayong pambiyak. Okay, so napakagandang marker mga ka-TH. Kitang-kita naman. Ay talagang nakatalikod na tao. Nandiyan, completus ricados. Ito pa supporting ano yan chinisil yan, supporting arrow. Nakaturo siya dito rin sa puno. Kaya puno talaga ang number 1. Ito nilagay natin. Number 1 na targetin ay ang puno. Kapag cut moon, under the cut moon. So pwedeng putulin ang cut moon sa kahukayan ng under niya. At kapag nakapatong ang mga ugat nito sa malaking bato, yun na yung bato na nakaganyan. So, malaking bato and then may maliit na bato. Yan ang ibig sabihin ng dalawang C. So ang treasure ay nasa bato. Wala namang ibang bato dyan, kundi itong malaking bato. At baka dyan pinatungan ng cut moon tree. Baka nandyan ang pangalawang bato na takip na sa item. Okay, so super legit marker, walang kaduda-duda. Yamashita Treasures yan, textbook marker. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang.